I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh, wonderful. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. And so we sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. For the sorrow may last for the night, but joy comes in the morning. Yeah, I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. So we sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Sing one more time. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Oh, the sorrow may last for the night, but joy comes in the morning. Yeah. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. And I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Oh, we sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Good morning, everyone. It's another Sunday. It's another day of God's favor. Let's start this Sunday with worship to our living God. Allow me to pray. Heavenly Father, we just want to thank you that your truth is our strength today. And as we listen to your voice, as we declare your words through songs, we believe, oh God, that you're going to empower us and strengthen us and refresh us today. Thank you, Lord. This we declare in Jesus' name. Amen. Let's praise the Lord. Your love and mercy go after me in every way. Your love hunts me down. Your favor on me is like a shield that keeps me safe.
Your awesome grace abounds. And oh, your grace is sufficient for me in every way. This truth is my strength. Every day of my life, I know goodness and mercy follow me everywhere, every time. Every step that I take, I know, Jesus, you're with me all the way, every day of my life. Yes, Lord. Thank you, Lord. Your love is eternal. Your love's eternal, unchanging through the test of time. Though all else may fail, your will surrendered, you died to make salvation mine. Your faithfulness prevails. And oh, your grace is sufficient for me in every way. This truth is my strength. Every day of my life, I know goodness and mercy follow me everywhere, every time. Every step that I take, I know, Jesus, you're with me all the way, every day of my life. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Your grace is sufficient for us, oh God. And oh, your grace is sufficient for me in every way. This truth is my strength. And oh, your grace is sufficient for me in every way. This truth is my strength. Every day of my life, I know goodness and mercy follow me everywhere, every time. Every step that I take, I know, Jesus, you're with me all the way, every day of my life. Every day of my life. Every day of my life, you are with me. Hallelujah. Thank you, Lord. You are with us all the time, Lord, and every day. Thank you, Jesus. Surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Thank you, Lord. Thank you for forgiving us. Thank you for forgiving us of all of our sins. Thank you for healing us, oh God. Hallelujah. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me
because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It is my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It is my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love. My King should die for you, died for me. Amazing love, I know it's true. It is my joy to honor you. Amazing love, amazing love. How can it be? How can it be that you, my King, you died for me? Oh, amazing love, I know it's true. Yes, it's true. It is my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King. Let's declare this morning. Yes, He's our King. Oh, Jesus. You are our King. Yes, you are. Jesus, you are my King. You are, oh, we declare you are our King. You're the King of Kings. Oh, you are our Lord, Jesus. Oh, you are my King, Jesus. You are my King. You are the Lamb of God who takes away the sins of the world, and you are our King. Hallelujah. Amazing love, amazing love. How can it be that you, my King, you, my King, should die for me? Whoa, amazing love, I know it's true. It is my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, you died for me? Thank you, Lord.
worship you, Lord. Yes, Lord Jesus. We worship you, Jesus. Blessed is the Lamb that was slain. Yes, you are. Oh, worthy are you, Lord. Oh, Jesus. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God! How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Is the name above all names. All names. You are worthy, Lord. Worthy of You are worthy of all our praise. My heart will sing, how great is our God. Jesus' name above all names, worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God.
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! 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 Isa namang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin at minsan pa nais ko pong i-welcome ang bawat isa sa atin sa ating online fellowship. At bago po tayo magpatuloy, nais ko pong anyayahan ang bawat isa na patuloy po tayong lumapit sa Panginoon sa pamagitan po ng isang panalangin. Let us pray. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami muli sa pagkakataon na to na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat o Diyos sa panibagong kalakasan, panibagong pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Maraming salamat sa patuloy na pagkalinga mo, pagdugon sa aming pangangailangan. Higit sa lahat o Diyos sa espiritual na kalakasan na laging taglay ng bawat isa sa amin. Thank you so much, O Lord God, for your sustaining grace na nagsusustain po sa amin na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok sa buhay, ang lahat ng ito ay aming napagtagumpayan sa pamamagitan mo, Panginoon, na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Sa oras na ito, Diyos, narito kami lumalapit, patuloy na nagpakumbaba sa iyong harapan. Hinihiling po namin ang patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa sa amin. Maging sa pag-aaral po namin ng iyong salita, kinikilala po namin, O Diyos, ang aming limitasyon. Kulang po kami sa kaalaman, but thank you so much, O Lord God, sapagkat Ikaw ang aming tagapagturo. So patuloy mong buksan ang aming puso, ang aming kaisipan, upang patuloy po namin na maintindihan ang iyong salita. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat na ito sa pamagitan ng pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen.
Ang topic po natin na ng mga tatlong linggo na ang nagdaan, ang series po natin ay Good News in the Midst of Crisis. No, magandang balita, no, na sa kabila, sa gitna po ng crisis na ating kinakaharap, salamat sa Panginoon sapagkat mayroon pong magandang balita na tinuturo sa atin sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoon. So, ang ating pamahalaan, ang mga leaders sa buong mundo ay gumagawa ng solusyon patungkol po sa present na krisis na kinakaharap ng buong mundo. No, pero ang focus po ng solusyon ng mga leaders po sa buong mundo ay patungkol lang po sa COVID at patungkol po sa krisis na kinakaharap ng buong mundo. But we know bilang mga mananampalataya na ang problema po, ang mas higit na problema po ng buong mundo ay hindi lamang sa COVID, hindi lang ang kawalan ng trabaho, hindi lang ang krisis sa buhay, kundi alam po natin na ang totoong problema ng buong mundo, ng sangkatauhan, walang iba kundi ang kasalanan. Praise God! Napatunayan po natin sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoong Hesus na itong problema na to, ang pinakamabigat po na problema ng mga tao ay binigyan na ng Diyos ng solusyon matagal na panahon. So ang focus ng pinag-usapan po natin nung nakarang linggo is about Christ died for our sins. No? At sinagot po natin ang katanungan kung saan, why was it necessary for Jesus to die? So, bakit kinakailangan? No? Reviewin lang po natin para sa mga hindi nakasubaybay ay patuloy po natin mabalikan yung ating previous na topic. Okay? So, why was it necessary for Jesus to die? Mayroong tatlong kasagutan na ibinigay po natin. Una-una, or number one, is because of the condition of man. So, ano ba ang kalagayan ng tao? Ano ba ang sitwasyon ng tao? Alam po natin na sa pamagitan po ng salita ng Diyos, pinahayag ng salita ng Panginoon na ang kondisyon ng lahat ng tao ay makasalanan. Yan po ang sinasabi sa salita ng ating Panginoon, for all have sinned and fall short of the glory of God. Marami pang mga verses na pinag-aralan po natin, nagpapakita at pinapahayag na kung saan ang tao ay makasalanan. Napaka-importante na ma-realize po ng bawat isa kung gaano siya kamakasalanan, kung gaano ka-miserably ang buhay ng isang tao. Bakit? Sa pamagitan niyan, ma-realize niya na kailangan niya ng tagapagligtas. Mas the more po natin ma-appreciate yung biyaya ng ating Panginoong Hesus kapag na-realize po natin that apart from God, yung sarili po nating pagsisikap ay hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili mula sa kasalanan. And number two is the penalty of sin. Pinag-usapan din po natin kung ano yung kabayaran ng kasalanan. No? At ang kabayaran po ng kasalanan, walang iba kundi kamatayan. No? Simula pa in the Old Testament, hanggang pagdating po sa New Testament, pinapakita ng salita ng ating Panginoong Hesus na walang ibang kabayaran ang kasalanan ng tao kundi kamatayan lamang. At sabi nga po sa salita ng ating Panginoon that without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. So kaya kinakailangan ng ating Panginoong Hesus mamatay doon sa cross para mabayaran yung ating kasalanan. Siya ang pambayad sa ating kasalanan. And last, number three, is pinag-usapan po natin is the justice of God. So alam natin yung tao ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, at kinakailangan ng ating Panginoong Hesus na mamatay sa cross para ma-serve yung justice ng God. We know that our God is a loving God. He is a compassionate God, slow to anger and abounding in love. But He is also a holy God. He is a righteous God. No, He is a just God. So ito yung karakter ng God bilang isang just ay hindi niya hahayaan
na ang kasalanan ay i-overlook lamang. In fact, maraming mga verses na pinag-aralan po natin na pinapakita na ang Diyos nagdidemand ng justice. In the Old Testament, in the book of Proverbs, na-mention po doon na ang Diyos galit, kinamumuhian po ng Diyos ang injustice. Kapag inabswelto mo ang taong nagkasala, no, that is abomination in the eyes of God. Kapag kinundem mo ang taong walang kasalanan, parihas lang na abomination in the eyes of God. Pero alam po natin, kailangan po tayong patawarin ng Diyos sa ating kasalanan. Kaya binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para doon sa cross, bayaran ng ating Panginoong Hesus yung ating kasalanan. So doon sa cross, na-serve yung justice na i-require ng ating Panginoon. So, ituloy lang po natin yung ating series. Part 4 na po tayo sa ating series, Good News in the Midst of Crisis. Uulitin ko po, siguro sasabihin natin, paano makakatulong itong gospel sa present na sitwasyon natin, sa present na kalagayan ng buong bansa, sa present na sitwasyon ng bawat isa sa atin. Uulitin ko mga kapatid, ito ang kinakailangan ng tao. No? Mas higit na kailanganin po ng tao sapagkat alam po natin na ang lahat ng nangyayari na kasamaan sa sanlibutan ay resulta ng kasalanan ng tao. Ang text po natin ngayon is in the book of John, chapter 19, verse 30. Basahin po natin John chapter 19, verse 30. Therefore, when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up his spirit. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita na ating binasa ngayon. No? Ano po yung sinabi ni Jesus? Second to the last word na sinabi ni Jesus bago siya namatay is the word, "It is finished." No? Ito yung statement na binigay po ng ating Panginoong Hesus before niya i-give up yung kanyang espiritu. Bakit kinakailangan po ng ating Panginoong Hesus i-give up yung kanyang spirit? Sapagkat sabi nga po doon sa book of John, walang sino man ang pwedeng makakuha ng kanyang buhay. Kaya nga, He laid down His life for us. No? Kasi kung hindi ni Jesus i-give up ang kanyang spirit, ay hindi po siya mamatay. No? So, but before He gave up His spirit, Jesus cried out in a loud voice saying, "Tetelestai." Kasi yung statement na it is finished sa Greek is tetelestai. So, what does the word tetelestai mean? Ano bang ibig sabihin ng word na tetelestai? Hindi to familiar sa atin dahil una, mga Pilipino tayo, hindi naman tayo Grigo, hindi naman tayo nakapag-aral ng Greek. Siguro sa iba, at least na nakapag-aral ng Greek, familiar po sila sa salitang tetelestai. So ano bang ibig sabihin ng salitang tetelestai? Ano ba ang meaning nito? So the word tetelestai means it is finished or it stands finished, and it always will be finished. Yan po ang sinasabi sa The Bible Exposition Commentary. No? So, uulitin ko, itong salitang tetelestai, hindi ito familiar sa atin. No? But it was used by various people in everyday life in those days. No? So, marami pong gumagamit ng salitang ito. No? Yung word na tetelestai. Sino pong mga tao ang gumagamit nito? Isa-isahin po natin. Number one, or una, is a servant. So, ang servant ay gumagamit ng salitang tetelestai. So, a servant would use it when reporting to his or her master. Yung sasabi niya, I have completed the work assigned to me. So, kapag sinabi po ng servant sa kanyang master na tetelestai, maiintindihan po ng kanyang master kung anong ibig sabihin. No? Ibig sabihin po na yung binigay sa kanya na trabaho ng kanyang master ay na-accomplish niya na, natapos niya na.
At ginamit din po yan ng ating Panginoong Hesus in the book of John chapter 17 verse 4. Ano pong sabi sa John chapter 17 verse 4? I have glorified you on the earth, and I have finished the work which you have given me to do. So yan din po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Bago po siya pinako doon sa cross, sa kanyang panalangin, ito po yung pinakamahabang prayer ng ating Panginoong Hesus in the book of John chapter 17. Habang kinakausap niya yung Ama at sinabi niya sa kanyang Ama, I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. Ibig sabihin, walang trabaho na ibinigay ang Ama sa ating Panginoong Hesus na hindi niya natapos. Lahat ng pinagawa ng ating Ama sa ating Panginoong Hesus, na-accomplish po ng ating Panginoong Hesus. Mula sa nung siya ay ipinanganak, nung siya ay bata pa, nung nagsimula na siya ay pumasok sa ministry, lahat na nire-require ng Ama ay sinunod ng ating Panginoong Hesus. In fact, lahat ng kautusan, sinunod po ng ating Panginoong Hesus. Tayo, hindi man natin masunod ang kautusan ng ating Panginoong Hesus, but praise God, lahat ng ito ay inaccomplish ng ating Panginoong Hesus para sa atin. So kaya't sinabi niya, I have finished the work which you have given me to do. So hindi lamang servant ang gumagamit ng word na tetelestai, but a priest also. Yung pari, ginagamit din yan ng pari yung salitang tetelestai. So when a priest examine an animal sacrifice and found it faultless, this word would apply. So, isa sa trabaho na binibigay sa pare, no, ay ini-examine nila lahat ng mga offering ng mga animals, ino-offer na animals. Kasi yung mga hayop na ino-offer, mayroon pong requirements ang Diyos. Hindi basta-basta na mag-offer ka lang ng kahit anong animals o anumang hayop, no, mayroon pong nire-require. For example, pag nag-offer ka ng lamb as a sin offering, ang requirement po niyan, at least one year old, walang spot, walang dungis, hindi pwedeng mayroong sakit, perfect. No? So, kapag in-examine po yan ng priest at pumasa sa requirements yung isang hayop na i-offer or i-alay sa ating Panginoong Hesus as a sin offering, sasabihin ng priest, tetelestai. So ginagamit po yan ng priest. And Jesus, of course, is the perfect Lamb of God, without spot or blemish. Ang kagandahan po mga kapatid, dahil ang ating Panginoong Hesus, siya po yung perfect sacrifice, perfect Lamb of God, without spot or blemish. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 1 verse 19, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Now, pag inakyat po natin ang basa to sa verse 18, nabanggit po dyan that we are redeemed not by precious, we are redeemed not by silver or gold. No? Pagdating dito sa verse 19, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Kaya nga perfect. Bakit kailangan perfect yung lamb na ino-offer in the Old Testament? Because it is a picture of Jesus Christ. Because He is the Lamb of God. Sabi nga sa John chapter 1, verse 29, so the next day John saw Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. The Lamb of God who takes away the sin of the world. So Jesus, He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Siya yung sacrifice. Siya yung lamb na inoffer doon sa cross para sa atin, para alisin yung kasalanan ng buong mundo. No? He is the perfect lamb para sa sacrifice. So kapatid,
Hindi man tayo nagiging acceptable, no? Alam natin in the Old Testament, yung offerer na magdadala po ng hayop, magiging acceptable po siya, magiging forgiven po siya, magiging blessed po siya, hindi dahil sa hindi siya guilty o dahil hindi siya nagkasala, kundi dahil sa kanyang offering. So, the same with us, brothers and sisters. Ikaw at ako ngayon, nagiging acceptable, hindi dahil yung buhay natin ay walang kasalanan, hindi dahil yung buhay natin ay walang pagkakamali, dahil perfecto tayo at napakagaling po natin, napakabuti po natin, kundi dahil po sa love of God, dahil po sa ating Panginoong Hesus. No? Ang tinitingnan po ng ating Panginoong Hesus, hindi ang buhay natin, kundi yung sacrifice ng ating Panginoong Hesus. No? So, yun po yung ginagawa ng priest at yun po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. And number 3, so hindi lamang yung servant, yung gumagamit ng salitang ito, hindi lamang ang isang pari ang gumagamit ng salitang tetelestai, but an artist and a writer. So ginagamit din po yan ng isang artist at isang writer. For example, ang isang artist ay nagpe-paint ng isang picture. Pag natapos niya po yung kanyang trabaho, sasabihin niya, tetelestai or it is finished. Yung writer naman, pag natapos niya yung kanyang sinusulat, ay gagamitin niya rin yung salitang tetelestai. So, kaya marami, mga klase-klaseng mga tao ang gumagamit ng salitang ito. So alam din po natin, brothers and sisters, that the death of Jesus on the cross completes the picture that God had been painting, the story that He had been writing for centuries. Ang ating Diyos, yung kamatayan po ng ating Panginoong Hesus, nagkomplito, no, sa pisa na kulang, sa picture na binubuo ng Diyos, ng ating Ama. No? Yung story na sinulat, no, matagal na panahon ay nakumplito doon sa death ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, because of the cross, we understand the ceremonies and prophecies in the Old Testament. No? Kung ilagay po natin yung ating sarili sa mga tao in the Old Testament, no, nag-o-offer sila ng mga sacrifices ng hayop, pero hindi nila lubos na maintindihan kung ano po ang pinapakita po nito. No? But praise God, we are blessed. Bakit? No? Sabi nga sa Book of Hebrews chapter 10, no? Ang Old Testament is shadow of things to come. So yung mga sacrifices na ginagawa nila is shadow of things to come. But ang reality nito is in the person of our Lord Jesus Christ. Mas na-reveal po yung kanilang mga ginagawa in the Old Testament, yung mga sacrifices, mas lalong naiintindihan po natin ngayon dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Mas lalo nating naintindihan yung mga prophecies in the Old Testament because of the death of our Lord Jesus Christ. Dahil lahat ng ito ay finulfill ng ating Panginoong Hesus. And lastly is a merchant. A merchant, so the most meaningful meaning of tetelestai was that used by the merchants. Ano yung ginagamit ng mga merchants? Pag sinabi po ng merchants, tetelestai, meaning the death is paid in full. The death is paid in full or it is fully paid. So ito po yung ginagamit nila sa kanilang mga business transaction or kung mayroon mang utang o mayroon kang kulang, mayroon kang binili tapos kulang pa. No? Pag nabayaran mo na lahat, no, lalagay po nila sa kanilang resibo or kasulatan, maglalagay po sila ng salitang tetelestai. Ibig sabihin, it is fully paid or paid in full or the death is paid in full. Pag sinabi natin the death is paid in full,
Meaning, wala ka ng utang. Wala ng utang. Okay? So, good news yan. Pakisabi sa iyong kasama or katabi, good news yan. Ang sinabi ng ating Panginoong Hesus doon sa cross, the death is paid in full. Ano po yung death natin? Yung binayaran ng ating Panginoong Hesus. Yung ating kasalanan. Kaya nga, bilang mananampalataya, hindi na natin dapat bayaran yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sapagkat yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus sapat na para sa ating kasalanan. Sabi po sa 1 John chapter 2 verse 2, He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. So si Jesus po ang kabayaran ng ating kasalanan. No? Hindi lang ng ating kasalanan, kundi ng kasalanan ng buong mundo. Kaya kapatid, nung namatay yung ating Panginoong Hesus doon sa cross, karga-karga na dala-dala ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng ating kasalanan. Kaya nga hindi mo kailangan magpenitensya. Hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo para tanggapin ang kapatawaran mula sa Diyos. Bakit? Doon sa cross, ang kasalanan mo, ang kasalanan ko, binayaran na ng ating Panginoong Hesus. Ephesians chapter 1 verse 7, In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. The forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. We have redemption in Him through His blood. Saan po tayo laging makakakita ng salitang redemption o redeem? Siguro marami sa atin nakapag-sangla na ng kanyang, ano tawag dito, yung kanyang mga jewelry, no? So, kung nakapagsangla ka na, familiar ka sa salitang redeem o redemption. No? Para hindi po marimata ang iyong sinangla na alahas or jewelry, kailangan mong tubusin. Kasi pag nag-expire at hindi mo natubos, mapupunta na sa kanila yung jewelry na yung sinangla. Okay? Kapatid, tayo po kailangan itubusin. Bakit? Dahil sa sitwasyon po natin, dahil po sa ating kasalanan, kailangan po tayong tubusin. At ang pangtubos lang na kwalipikado at katanggap-tanggap sa Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat siya ay walang kasalanan. Spotless ang ating Panginoong Hesus. Sinless ang ating Panginoong Hesus. No? Walang anumang karumihan sa Kanya. Kaya siya lang ang pwedeng tumubos sa atin. Kabayaran ng ating kasalanan. So in Him, we have redemption through His blood and the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Praise God. According to the riches of His grace. Gaano kayaman yung biyaya ng ating Panginoong Hesus. Kapatid, pakatandaan po natin that His grace is more than enough for us. His grace is sufficient for us. In fact, in the book of Romans, no, kung ang tao ay nagkakasala, the more na nagkakasala ang tao, mas lalong sumasagana ang biyaya ng ating Panginoong Hesus. And in the book of Romans, chapter 5, verse 9, sabi po dito, Romans chapter 5, verse 9, much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him, having now been justified by His blood. No? Alam po natin, by faith we are justified, at
binanggit din po dito, verse 9, no? Na tinanggap din po natin yung justification because of the blood of Jesus. Yung dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, ikaw at ako ngayon ay napawalang sala. No? Gideclare ka not guilty. Although lahat po tayo guilty, pero dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus na naghugas sa atin, naglinis sa atin, sa lahat ng ating kasalanan. Alam nyo yung dugo ng ating Panginoong Hesus, hindi lang tinakpan yung ating kasalanan, kundi inalis ng Diyos yung ating kasalanan. So hindi lang tayo na-justify, we shall be saved from the wrath of God through Him. Kasi mayroong wrath ang Diyos. No? Dati nga tayo ay under po tayo sa wrath of God, but because of what Jesus did for us at the cross of Calvary, we are saved from the wrath of God through Him, through our Lord Jesus Christ. No? In the book of Isaiah, chapter 53, verse 5, but He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities, that the punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. Kapatid, doon sa cross sa Kalbaryo, tinanggap po ng ating Panginoong Hesus lahat ng parusa. Tinanggap po ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng puot ng Diyos sa kasalanan. Upang ikaw at ako ay hindi na parurusahan ng ating Panginoong Hesus. Isipin po natin kung gaano po kahirap yung tinanggap ng ating Panginoong Hesus doon sa cross. Alam nyo, isa sa prayer ng ating Panginoong Hesus, nung siya ay naandoon po sa Gethsemane, ano po yung prayer niya? Father, if possible, remove this cup of sorrow from me. No? But not my will, but your will be done. Ano po yung cup of sorrow? Na sinasabi ng ating Panginoong Hesus, if possible. Yung prayer po ng ating Panginoong Hesus, hindi po siya nagpe-pray na ma-spare po siya sa physical punishment. No? Yung cup of sorrow is the wrath of God. Yung galit ng Diyos sa kasalanan. Kailangan pong tanggapin ng ating Panginoong Hesus ang puot ng Diyos. Kailangan ma-satisfy ang Diyos, no? Para ma-serve po yung justice. Lahat ng yan, lahat ng kaparusahan, tinanggap ng ating Panginoong Hesus. For what purpose? Para ikaw at ako ngayon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi nga po sa kanta natin kanina, we are forgiven because He is forsaken. No? Tinanggap po tayo dahil ang ating Panginoong Hesus ni-reject. No? Buhay po tayo ngayon dahil ang ating Panginoong Hesus namatay para sa atin. Kapatid, yung death po ng ating Panginoong Hesus, the death of Jesus on the cross is a proof that God's work of redemption has been completed, has been fully completed. Sinasabi po natin dito, fully completed, ito po yung redemption niya sa atin sa kasalanan. Of course, we know na hanggang ngayon, naghihintay po tayo sa complete redemption ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat i-redeem, kasama po itong body po natin, pati ang mundo, i-redeem po ng ating Panginoong Hesus. Pero pinapakita lang po dito na yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus is kumpleto na para matubos po yung bawat isa sa atin sa ating kasalanan. Covered po lahat ng ating kasalanan. Our sin nung mga nakaraan, yung kasalanan natin ngayon, yung kasalanan na hindi pa natin nagawa, kasama po, covered po sa death ng ating Panginoong Hesus. Kaya kapatid, pakatandaan po natin, kung may mga panahon man na tayo ay nadapa, kung may mga panahon man na tayo ay nagkakasala, pakatandaan po natin, sufficiente po yung dugo ng ating Panginoong Hesus. Yung kanyang kamatayan ay enough na para sa iyo
at para sa aking kasalanan. Gusto ko po magtapos sa isang kwento patungkol po sa isang evangelist. Yung kanyang pangalan ay si Alexander Wooten. No? Si Alexander Wooten ay isang evangelist at mayroon pong young man na lumapit po sa kanya para magtanong. At ito yung tanong po ng taong ito. Sabi sa kanya, "What must I do to be saved?" Siguro, parang familiar po sa atin yung tanong na yan. Tinanong din niya ng rich young ruler, what must I do to inherit eternal life? At yung jail guard, tinanong din po yan kay Apostle Paul, what must I do to be saved? So ito yung tanong nitong binatelyo na to, what must I do to be saved? Sabi sa kanya ng evangelist na to, ni Alexander Wooten, it's too late. Huli na ang lahat. No, bakit huli na ang lahat? So, medyo na-alarma po itong tao na to, bakit huli na ang lahat. So do you mean that it's too late for me to be saved? Sabi niya. He asked, is there nothing I can do? Bakit sinabi sa kanya, it's too late? Too late, said Wooten. It's already been done. Bakit too late? Kasi wala na siyang dapat gawin. The only thing you can do is to believe. Brothers and sisters, hindi na po natin kailangan dagdagan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa cross ay sapat na upang ikaw ay magkaroon ng kapatawaran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung mayroon pa man dito sa atin na naniniwala na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang gawain, ng kanyang kabutihan, kapatid, hindi po yan ang sinasabi sa salita ng ating Panginoong Hesus. Ang salita ng ating Panginoon ay nagtuturo ng kaligtasan po natin sa pamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Tanggapin po natin na yung ginawa niya, yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus, sapat na para sa bawat isa sa atin. Mayroon po isang awit ng sinasabi niya po sa isang verse is, everything was done so you would come. So doon sa cross sa Kalbaryo, ginawa na po ng ating Panginoong Hesus ang lahat. Ang kailangan mo, kapatid, lumapit sa Kanya, magpakumbaba sa ating Panginoong Hesus. Tanggapin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa iyo. No? Dahil ang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay sapat na. Tetelestai, sabi ng ating Panginoong Hesus. At sinigaw yan ng ating Panginoong Hesus doon sa cross sapagkat yan ay hindi pagkatalo, kundi isang victory na sigaw na ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa cross sa Kalbaryo. Dahil tinapos ng ating Panginoong Hesus ang lahat doon sa cross, ikaw at ako ngayon, malayang makalapit sa Kanya, malayang makapagpuri sa Kanya, makapaglingkod sa Panginoon, at nag-i-enjoy sa buhay na walang hanggan. We receive the favor of God, the grace of God, the mercy of God because of what He did for us at the cross of Calvary. Namumuhay tayo ngayon sa no condemnation. Bakit? Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. Salamat, O Diyos, sapagkat minsan pa binuksan mo ang aming puso, ang aming kaisipan, upang aming maintindihan ang ginawa mo doon sa cross sa Kalbaryo, na dahil sa iyong kamatayan doon sa cross, Panginoon, tinupad mo lahat na requirements ng kautusan. Lord, finulfill mo ang lahat na requirements, the righteous requirements of the law, O God. Dahil sa kamatayan mo doon sa cross, nagkaroon ng kabayaran ang aming mga kasalanan. Dahil sa ginawa mo doon sa cross, Panginoon, bawat isa sa amin na sumampalataya sa iyo ay may buhay na walang hanggan. Lord, hayaan mo po ng bawat isa sa amin ay patuloy, Panginoon, na lumago sa aming pananampalataya, lumago sa aming pagkakilala sa iyo, lumago sa iyong biyaya, Panginoon. Lumago sa pangunawa na mas lalo po naming maintindihan ang Ebanghelyo, mas lalo po naming maintindihan, Panginoon,
ang ginawa mo para sa bawat isa sa amin. Lord, turuan mo po kami na hindi magtiwala sa sarili po naming kakayanan. Turuan mo kami na hindi magtiwala sa sarili po naming accomplishment, kundi lagi mo kaming turuan na magtiwala lagi, Panginoon, sa ginawa mo, sapagkat ang ginawa mo para sa amin ay sapat na. Lord, hindi na po namin kailangan dagdagan pa, kundi tanggapin po namin ng buong puso, Panginoon. At marami pong salamat, O Diyos. Lord, dalangin din po namin kung mayroon mga viewers ngayon, mayroon mga listeners ngayon, Panginoon, na hindi pa nagkaroon ng personal na pagkakilala sa iyo. Lord, mangusap ka po sa bawat isa sa kanila. Dalangin po namin, buksan mo ang kanilang puso, ang kanilang pangunawa, Panginoon. Ma-realize at makita ng bawat isa na ikaw lamang ang aming kailangan. Tanggapin ka namin as our Lord and our Savior. Lord, sumampalataya kami sa iyo. At maraming salamat, Lord, and bless them indeed, O God. Speak to them right now, Lord, in the name of Jesus. Panginoon, kung mayroon man kaming mga viewers ngayon, may mga hinaharap po sila na problema sa kanilang trabaho, sa kanilang finansyal, sa kanilang pangangatawan, Panginoon. Lord, sa may mga karamdaman, extend mo po ang iyong mapagpahalang kamay. Kapatid, hindi po maiksi ang kamay ng Diyos, kaya kang abutin. And with God, nothing is impossible. Receive your healing right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ano mang pangangailangan mo sa buhay, He is our Jehovah Jireh. He is the God who provides all our needs. Sabi po sa salita ng Panginoon, hindi niya ipinagkait yung kanyang kaisa-isang anak. No, yung mga bagay na kakailanganin po natin sa buhay ay hindi din ipagkait ng Panginoon sa iyo. Hindi ipagkait ng Panginoon sa kanyang mga anak. Sapagkat ang Diyos na nagpakamatay doon sa cross ay Diyos na napakasupisyente ng kanyang biyaya sa bawat isa. Thank you so much, O Lord. Minsan pa, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat, Lord. Inaangkin po namin ang kasagutan sa aming panalangin, O Diyos, sapagkat ikaw lamang ang aming Panginoon. Pinupuri ka namin, Ama, pinapasalamatan sa tangit makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. We will now partake of our Holy Communion together. So we hope you have prepared the bread, the broken body of Jesus, and the juice, the cup of the new covenant, the blood of Jesus. Apostle Paul shared in 1 Corinthians 1:18, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." The scripture implies that our loving Father wants us believers to always remember His love and His power working in us through our faith in the finished work of our Lord Jesus at the cross. The perfect sacrifice of our Lord Jesus Christ at the cross showed the power of God in this. First, our redemption from eternal damnation. All our sins were forgiven through the blood of Jesus. Hebrews 9:22 says that without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Second, our restoration through healing from all sicknesses, diseases, and curses brought by sin. His whole body from his head to his feet absorbed all the wounds from the thorns, lashes, nails, and wrath of God. Isaiah 53:5 says that by His stripes we are healed. And lastly, our righteousness. Through the shed blood of our Lord Jesus, God imputed unto us His righteousness and made us children of God. 2 Corinthians 5:21 says, God made Jesus, who had no sin, to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. As we celebrate this Holy Communion, we are reminded
of God's great love towards us through the perfect sacrifice of His beloved Son, our Lord Jesus Christ. We also manifest our faith on the power of God working in us and through us for His glory alone. Amen. Hallelujah. Let's lift the bread and pray. Hallelujah. Thank you, Jesus, for bearing the punishment of our sins. You bore all the pains in your body when you were scourged, crowned with thorns, nailed at the cross in our stead, receiving upon yourself the wrath of God over sin, all because of your amazing love, and to fulfill God's promise of deliverance and wholeness for everyone who believes. By your stripes we are healed. We believe and receive it in Jesus' name. Let's partake of the bread, the broken body of Jesus. Let's lift the cup and pray. Thank you, Jesus, for your precious blood, shed for the forgiveness of all our sins, the past, the present, and the future. With your shed blood, you have paid in full the penalty of all our sins. And with your righteousness imputed unto us, you have reconciled us back to the Father to become children of God. We receive the sin-free, disease-free, and poverty-free life of Jesus through His blood. We believe and receive it in Jesus' name. Let's partake of the cup of the new covenant, the blood of Jesus. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death, His resurrection, and His coming. Hallelujah. Thank you so much for joining. Our Heavenly Father keep us blessed in the abundance of His grace and the gift of righteousness. Amen. Please continue supporting us online. Follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel, Elger Valencia City. Don't hesitate to communicate with us with your comments and prayer requests. It is our joy to partner with you for the glory of God. We also want to invite you to join us in our prayer devotional every Wednesday at 8 in the evening. Let's lift our hands to the Lord as we close. Hallelujah. May the Lord bless you and keep you. May the Lord's glory shine upon you and be gracious unto you. May the Lord show His favor to you and give you His shalom peace. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority, before all time and now and forever. Amen and amen. See you next Sunday, same time and same place. Shalom. Your love and mercy go after me in every way. Your love hunts me down. Your favor on me is like a shield that keeps me safe. Your awesome grace abounds. And oh, your grace is sufficient for me in every way. This truth is my strength. Every day of my life, I know goodness and mercy follow me everywhere, every time, every step that I take. I know, Jesus, you're with me all the way, every day of my life. Yes,
Your faithfulness prevails. And oh, your grace is sufficient for me in every way. This truth is my strength. Every day of my life, I know goodness and mercy follow me everywhere, every time. Every step that I take, I know, Jesus, you're with me all the way, every day of my life. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Your grace is sufficient for us, oh God. And oh, your grace is sufficient for me in every way. This truth is my strength. And oh, your grace is sufficient for me in every way. This truth is my strength. Every day of my life, I know goodness and mercy follow me everywhere, every time. Every step